nagagala or they're having fun, but how I'm seeing God's plan for her. Why siya pinadala doon sa Taiwan. So ako, before, if I wanted to show my gratitude to people or love to people, ang ginagawa ko, madalas I really buy things for them. I buy stuff for them. And I do things. I'm always with them, helping them, buying things. That's how I wanted to show my love and appreciation. But when I heard this gospel, and because yun yung naging standard ko, so parang for me to see that you love me, you should also be doing the same, like being with me or sharing something, even story. Mas mausap kasi talaga ako. Like hindi mo kailangan tapatan naman yung ginagawa ko, but then just being with me and having time together. So yun yung naging standard ko dati. So ngayon na naririnig ko yung gospel na to, yung pa rin yung naging standard ko kaya nagkakaroon ng mismatch between me and the gospel. But uh, when I saw God's love for me, doon ko nakita na, ang love pala is hindi the worldly love na kinamulatan natin. Like, example, like someone towards me, how whenever she will share to me spiritual things, like not hindi kailangan pag-usapan sa Bible or anything, but how she is seeing the spiritual world. So, or spiritual awakening na nangyari sa kanya. Every time she sharing that, sobrang nafe-feel ko yung love niya towards me. And I felt like, oh, she's giving me everything na meron siya. Pero hindi ganun yung standard ko before. So now that like there are people whom I felt indebted or I wanted to show my love for them, hindi na siya ngayon material things or anything. But I really wanted to share the word of God. Why? Because I saw how it changes me. So, hindi pa ako totally changed, but how I am now seeing a glimpse of spiritual world. Now, having these two friends with us, yung mga friends ni Cleo. So, uh, kala nyo lang kasama nyo si Cleo sa kung saan-saan. But Cleo is praying for you guys. And the fact na in-invite niya kayo dito sa online life movement, it means that's how much Cleo loves you. Imagine, pumunta po siya dyan Taiwan para sa inyo. Ganon kayo kamahal ni Cleo. So, I hope through this message, makita natin how God loves us so that we can give that same love to people, not of human standard, but in God's standard. So sa binasa nating word ngayon, nakita natin na itong Galatians, sinulat siya ni Paul sa mga taga-Galatia. Ito ay isang rehiyon, malaking rehiyon, kung saan Paul already shared the gospel. But in just a glimpse, dahil may dumating na nagtuturo ng ibang gospel, sila ay naguluhan. Ano ba to? So Paul have to introduce himself again. Dahil nga, ang sinasabi ng mga tao, ay si Pablo, hindi naman yan apostol. Ganito naman yan, ganyan yan. So Paul has to introduce himself again. And how did he introduce himself? First is, nakita natin how Paul, sa buong buhay na sa Act, how he was converted. At kinuwento niya rin dun sa text na binasa natin. So makikita natin yan sa Acts chapter 9 verses 1 to 5. So when Paul met the resurrected Christ. So question ko sa inyong mga nakikinig ngayon. Have you met God? Sino nakikinig ngayon? Teki, have you met God? Teki Joy? Teki Joy, sige lang, naghugas ako. Nicole,
Oh, my sister is here. Have you met God? Not yet. Not yet. Ate Gail, have you met God? Not yet. Not yet. Jessica, have you met God? Not yet. Cleo, have you met God? No, papunta na daw siya doon. Asa na yun? Cle, have you met God? Not yet. Ikaw, Carmela, have you met God? Not yet po. Tap, have you met Hindi God? ka narinig? Tap, have you met God? Not No, yet. narinig na takle. Narinig ko si Carmela. Tap, ano tap? Naka-schedule. Kailangan ba? Hindi nga. This is a serious question, ah. Have you met God? Hindi ibig sabihin na kailangan natin mamatay na muna bago natin ma, ma-meet si God. Sabi sa Bible, if you met Christ, and there's no way for us to meet God but through Christ. There's no way for us to know God but only through Christ. So in Acts chapter 9 verses 1 to 5, I hope after this worship, all of you here who are listening will have an assurance, or through this worship tonight, you'll be able to meet God. So in Acts chapter 9 verses 1 to 5, si Saul, si Pablo, the writer of this Galatian, the writer of the 13 books in the New Testament. Imagine almost half ng libro na binabasa natin ngayon, siya yung nagsulat. And he was able to write it all, hindi yun galing sa kanya because he met God. And everything made sense to him. Why am I here? Bakit ito yung magulang ko? Bakit ako nandito sa lugar na to? Bakit ganito yung pamilya ko? Kung hindi natin alam yung sagot sa mga tanong na yun, lagi tayong mag-iisip, anong purpose ko sa buhay? Ba't ako nandito? Ano kayang gustong ipagawa sa akin ng God? Ba't niya ako binuhay? And pag nasi-stir up tayo, may mga problem, bakit kaya? Actually, hindi ka na tanong bakit. Ay, ang sasabihin mo na lang, ayoko na. So, sobrang importante nitong Acts 9:1 to 5 because this changes the life of Paul when he met God. So, ibig sabihin, bago niya na-meet ang Panginoon, meron siyang buhay. So, this is before conversion. Ano yung kanyang buhay? So, sa binasa natin kanina, makikita natin sa Galatians 1:13 to 14, sinabi niya, kinento niya yung kanyang past, na ako ay 14. Ang buhay niya daw dati, sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid sa kaugalian ng aming ninuno. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kung inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. So, maybe you think, ay, hindi naman ako katulad ni Pablo. Hindi ko naman, kasi kung makikita niyo si Paul, diba, how he even allowed na mamatay si Stephan. At talagang kahit sang sulok ng lugar pinupuntahan niya pag may mga Kristiyano at kinukulong niya at pinapapatay. Actually, nung na-convert siya dito sa Acts 9:1 to 5, papunta siya sa Damascus kung saan ipipersecute niya, pahihirapan niya yung mga naniniwala sa Diyos. Naniniwala kay Jesus. So, ganun yung naging buhay niya. So, kung isipin natin na, ay, hindi ko naman hinahadlangan yung salita ng Diyos. Hindi naman ako tulad ni Pablo na nagpapatay. Pero if you haven't met God, we are in this time schedule. The time schedule of Paul before conversion.
I thought, imagine nyo ako 20 years na akong Kristiyano. And sa kalahating taon na yun, siguro yung mga time na nagtatrabaho na ako, naglilibot ako sa Pilipinas, sinishare ko yung Word of God, ang pinaka-pinupuntahan ko yung mga mahihirap na probinsya, yung mga walang kuryenteng lugar, nagbibigay kami ng mga school supplies. At sinishare namin na dapat maniwala sila kay Jesus. Diba? It sounds good. Pero nandito ako sa state na yun, before conversion. Kala ni Pablo, he is serving God. Because he knows na may dadating na Kristo. Ang hindi niya mapaniwalaan is dumating na yung Kristo na yun who is si Jesus. So sa pag-uusig niya sa mga tao, he thought, tinutulungan ko, nagsiserve ako kay God. Kasi naniniwala sila sa maling Diyos. So me going around other places, teaching about Jesus, pero hindi ko naman pala talaga alam. So I am serving the opposite of God. Kasi hindi ko napapakilala ng maayos kung bakit nila kailangan si Kristo. I see the problem as kasi mahirap sila. Kaya nga, laging kami namimigay ng school supplies, ng mga damit, ng mga pagkain. That's how I see things. I'm just like Paul. But last year, it was my time schedule of conversion. Not conversion of church or anything. But God showed me why I needed Him. And that was the time that I have finally met God. I don't need to meet Him face to face. But that was the time I understand why Jesus became the Christ. And through Christ, I was able to meet God. And I have full assurance of that I have met God. I do not understand everything yet. I do not know Christ fully. But I have met God through believing that Jesus is the Christ. And of course, kung may before, merong after conversion. So we can see that in Acts 13. Actually, from Acts 13 onwards, Paul went into his missionary journey. Because he was able to see his past, he was able to reinterpret it. When he met God, he started his journey, and that is his present na. Yung naging present to future niya. Na sinusundan natin ngayon. So it is not just an old story na nakasulat sa Bible na nangyari 2,000 years ago, because this is New Testament, 2,025 years ago. Imagine yung year, yung taon na sinusundan natin ngayon, nakabase siya sa pagdating ni Jesus. So 2,025 years ago, nangyari tong mga to. At hanggang ngayon, nakapaloob tayo dito. But why are we not aware of all these things? So for our main, so ano yung sinasabi nito ni Teacher Ana Kristo na hindi niya kilala si Kristo? Actually, sabi ni Paul, di ba, sobrang advanced siya sa Judaism. Mas advanced siya sa mga kaidaran niya. Pero hindi niya alam na mali pala yung pinangahawakan niya. So in this, in our main topic, I want to talk about 3 things. Just finding, train, and commission. So sa text na binasa natin kanina sa Galatians 11:24, makikita natin dito, Galatians 1:15, the predestination. Sinabi, bago pa daw ipinanganak si Pablo, siya ay nakatadhana na
na mailigtas si Kristo at ibahagi itong salitang to. So Carmela Jessica, bago pa kayo pinanganak, this very moment ay nakatadhana na sa buhay niyo na dadating. Hindi ito basta lang na pinapunta kayo ng Diyos sa Taiwan. No. Actually, kaya kayo pinapunta sa Taiwan, alam niyo kung bakit? To meet Cleo. For this time. So, hindi lang nagkataon to, but really, it is God who orchestrated everything. So, si Ate Gil, bakit hinayaan ng God na mapakasalan niya si Kuya Kitty? For this time schedule. Same with Pipay. Same with Poy. Bakit kami yung ginawang magkakapatid? 'Di ba? So katulad nung sinabi sa Galatians 1:15, sabi ni Pablo, bago pa ako isilang ng aking magulang, nakatadhana na to. And in Galatians 1:17, mamaya na yan. So ano tong nakatadhana na mangyayari sa atin? So, actually kaya tayo nagbabahagi nitong salitang to is not only to fulfill God's predestination of salvation, but also to find those prepared people by God. Why? Kasi ever since na pinanganak tayo, tayo'y bulag sa spiritual na bagay. Hindi natin nakikita kung ano yung tunay na problema. So ano nga ba yung problema? So imagine nyo ako 20 years, I read the whole Bible multiple times. I am teaching the content of the Bible. Only to come to this point na, lahat pala yun mali. The Bible is not wrong, Ako yung mali. Why? Because I cannot see the problem as unique. Kala ko mahirap yung mga tao. Kaya kailangan ko silang tulungan ng mga bagay. Kala ko mahirap sila kasi kurakot sa Philippines. 'Di ba? Lalo na yung mga issues ngayon of corruption. Sobrang dami. Kala ko yun yung problem. But then looking at other country, hindi nga sila kurakot, maayos yung government nila. Pero ba't may problema pa rin sila? 'Di ba? Ba't kayo nagkatrabaho ng mabuti? Kasi gusto nyo maging successful. Gusto nyo magkaroon ng maraming pera. At pag marami ka ng pera, pag nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng sasakyan, that's the world definition of success. Pero, ibig sabihin, yung mga marami ng pera, may mga magagandang bahay at kotse, ibig sabihin nga na silang problema. So, nakikita natin yung problema sa iba't ibang muka. Wala akong pera, may sakit sa yung family, hiwalay ng family, may hindi magkasundo, hindi ako sure sa future ko. Without seeing na isa lang naman talaga yung problema. But that's how Satan wanted to blind us. Not knowing what the true problem is. So ano ba talaga tong tunay na problema? Bakit ako ganito? So, Paul was able to reinterpret his past. So Galatians 1:17, he spent time in Arabia after meeting God through the resurrected Christ. And that was Paul's hidden time. Ito yung siya ay na-train. And pagkatapos noon, nung na-reinterpret niya na yun, Galatians 1:21, ito na yung pinapunta na siya sa iba't ibang lugar. Para para ibahagi itong salita ng Diyos. Because without seeing this in yourself, first, you cannot help others. So what is this unique problem that I'm talking about? Diba sabi ko, ang nakikita kong problema ng Philippines, kahirapan. Actually, baka nga dahil kaya kayo nasa ibang bansa ngayon, di ba? Because you have financial problem back in the Philippines. Kaya nagsusumikap kayo dyan. But now that you're serving employers, you're seeing the lifestyle of people there. Makikita nyo, they're financially capable. Pero,
ibig ba sabihin nun wala na silang problema? Meron pa rin, di ba? Baka mas marami pa problema nila kaysa sa inyo. Kahit mas marami silang pera sa atin. So it only means that seeking money or having a lot of money doesn't guarantee na wala na tayong problema. So what God wants us to see is, isa lang yung problema natin sa mundo. Bago tayo makarating sa mundong to, bago i-create itong world, physical world na to, meron nang nag-i-exist na mundo. Sa Revelations 12, 1-9, may spiritual world na nag-i-exist. At ginawa ng Diyos ang mga anghel to serve Him. But there's this beautiful angel who saw God's greatness. And this angel coveted God. Meaning, gusto ko rin maging Diyos. Kaya itong angel na to, he rebelled against God. Pero anong laban mo? Diyos yun. Creator yun, creation ka lang. Kaya siya natalo. At yung angel na yun ay si Satan, the dragon. Kaya siya pinatapon sa lupa. So, hindi lang siya basta nag-exist. So, bago pa pala gawin ikaw, Teki Joy, ng Diyos, nag-i-exist na si Satanas. Bago pa tayong lahat makarating dito sa mundong to, ang pinakaunang tao, Adam and Eve, meron ng Satanas na nag-i-exist. And God and Satan saw how God loves people so much. Sobrang mahal na mahal ng Diyos ang tao to the point na binigay niya ang kanyang espiritu. 17, 18, 2, 26, 27. Kinreate niya tayo sa kanyang imahe. Ibig sabihin, meron tayong espiritu ng Diyos. That what's make us special. Kaya ka special, Cleo. Because God made you with His Spirit. Yes, meron tayong physical na katawan. He molded, from the dust. And He breathed breath of life. That is God's Spirit coming to us. To the point na binigay niya kay Adam and Eve lahat ng nasa mundo. Pamahalaan niya, pangalanan niyo lahat ng hayop sa inyo yan. Kung ikaw nagigising ka na maaga to work, magsilbi sa mga tao or to do your day job, kung hindi tao sa mga anak, sa family, o si Tap, kailangan gumising ng 5 a.m. Yung unang tao, wala sila kailangan gawin. Complete, perfect. Pero ang sabi ng Diyos, you will only enjoy this life and relationship with me if you are with me. Kaya, I want to protect you. I want to protect our relationship. Gusto ng Diyos na magkaroon ng relasyon sa atin. God and man relationship. Ano yung relationship na yon? Ako, ang manlilikha, I'm your creator, and ikaw yung creation ko. Yun yung relationship natin. Parang yung amo ni Cleo, di ba? Ako yung amo mo, ikaw yung mag-aalaga sa akin. Pero, kung gigising ka ng tanghali at paglulutuan kita ng pagkain, anong relationship yun? Nagkabaliktad na yata. But I heard it happened, no, Cle? Ikaw na yung pinaglulutuan dyan. So, masisira yung relationship nyo kung gano'n. Kasi sabihin ni Cleo na, ay, Lola, pagganda mo naman ako. Ano sa palagay yung maiisip ni Lola? Hinire nga si Cleo para paglutuan si Lola. Masisira yung relationship. So, God wants to keep that relationship sa atin. That's why He said, do not eat from the from the tree of knowledge of good and evil. If you do, your spirit will die. We will not have this relationship anymore. And Satan knows and heard that covenant given by God. Ito yung Genesis 2:7-8. Huwag mo kakainin dahil ikaw ay mamamatay. But Satan tempted the man. With what?
Satan wanted to be God. That's why he told Eve, you will become like God if you eat that. That's why man fell into sin. Romans 3:23, at lahat tayo nahulog sa kasalanan. Lahat. Walang exception. Kahit si Dan na baby pa, siya ay makasalanan. Bakit? Yung mga ninuno natin, Eve and Adam, sinned against God. Do not eat, but they ate it. Ang namatay, you will surely die, the Spirit of God. Kaya nga pinalaya sila sa Garden of Eden. And nung umalis sila sa Garden of Eden, kailangan na nilang magtrabaho. Kailangan na nilang nahirapan. So nagsimula lahat ng mga paghihirap natin. Simula nang nahuwalay tayo sa Panginoon. Actually, hindi naman natin iniwan ng Panginoon eh. It is God. It was God who left us. Because we disobeyed. We do not believe in Him. So what's the sense? So yung relasyon na meron tayo sa Panginoon ay nasira. And because of that, tayo ay nahiwalay sa Diyos. That is Genesis 3:1-6. Tayo ay nahiwalay sa Diyos. At itong tatlong problema na to, ito yung problema na nanggaling, kung titingnan nyo, kung ititrace nyo, nagmula sa ating espiritu. Nung namatay yung espiritu na to, dahil dito sa tatlong to. Kaya ang tawag natin dito ay, sa problemang to ay, spiritual problem. So yung unique na problem pala na sinasabi, ayun yung problema ko sa espiritu. Yung espiritu pala, originally na nasa akin dapat, ay espiritu ng Diyos. Pero namatay ito. So pinanganak ako na patay ng espiritu ng Diyos sa akin. Naniniwala ba kayo na pinanganak kayong wala ng espiritu ng Diyos sa inyo? Kaya pala may pinapanganak na putol ang kamay, putol ang paa, may pinapanganak na may sakit na agad. Di ba? So yun pala yung kasalanan. Hindi pala dahil nag-isip ka ng masama at may ginawa kang masama. Ang tunay palang kasalanan ay hindi tayo niniwala sa Diyos. Gusto natin maging Diyos. Patay yung ating espiritu. So yung ginagawa natin ngayong masasama, it's just rightful. Bakit? Hiwalay ka sa Diyos eh. Patay yung espiritu mo kaya hiwalay ka sa Diyos. So wala talaga tayong choice kundi mag-isip ng masama at gumawa ng masama. Kahit hindi natin gusto. Diba? Gusto niyo ba nag-isip kayo ng masama? Hindi, diba? Gusto niyo bang mainis kayo sa kaibigan niyo, sa pamilya niyo, kasi laging ganito? Hindi natin gusto yun. The same way na hindi rin nila gusto maging ganun. Sinong gusto maging lasinggero? Sinong gusto maging babaero? Sinong gustong laging magwaldas ng pera? Hindi natin gusto yun. Pero wala tayong choice but to be like that dahil hiwalay tayo sa Diyos. And our thoughts and heart are seized by an invisible being na hindi natin nakikita. That is Satan. Pero dahil ako for 20 years, laki sa loob ng church, hindi ko nakikita to. But I have thoughts like, ba't ako ganito? Alam kong masama to. Pero ba't ko na-feel to? Ay, Christian ako, dapat di ko nararamdaman yan. Without seeing the background of Satan in me. I'm so spiritually bobo. Grabe, imagine, binasa ko na yung Bible ilang beses, pero hindi ko alam to. Akala ko ang problema ng mga bata ng tao, mahirap. Hindi pala. Mahirap sila kasi hiwalay sila sa Diyos. So ito yung tinatawag na states ng non-believer. Ang pinaka-problema lang ay itong spiritual na problem. Pero nanganak yan ng nanganak. Maraming anak. Ito tinatawag natin na 6 states of non-believer. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos ay may gantong estado.
Sabi sa John 8:44, ikaw ay anak ng iyong amang Diablo at ang kanyang gusto ay iyong susundin, siya ay mamamatay tao, hari ng kasinungalingan. Siguro sabihin niyo, hindi oh. Grabe naman. Sige nga, kahit nga alam mong hindi maganda, di ba, ginagawa mo? At wala kang takas doon, kahit ayaw mo. We have no choice. So, nung sinabi sa akin ni Samonim dati na yung charity works mo, ganyan-ganyan, you are offering it to the demon. I was like, hindi, no, ginagawa ko yun for God. I wanted to help the poor, just like how God help people. But without seeing this correctly, spiritual problem correctly, no, tinutulungan ko yung gawa ni Satanas. To blind people na yan talagang problema nyo, kahirapan, physical problem talaga. That I'm serving demons. And dahil dyan, alam niyo ba kung anong katibayan na ikaw ay hindi lang pisikal? Ikaw ay hindi lang soul na may kakayahang mag-isip at makaramdam, kundi ikaw ay espiritu din. We seek for a higher being. We are looking for God. Naghahanap tayo ng Diyos, kaya tayo nagsisimba eh. Kaya may iba't ibang relihiyon. Kasi hinahanap ng tao, sino ba tong Diyos na to? At kahit, alam nyo ba, kahit hindi pa napapalaganap itong gospel, at say, kahit Buddhism, Taoism, wala pang ibang relihiyon, our ancestors worship stones. Di ba, pag pumunta ka sa museum, ang daming anito, bato, kahoy, sa ibang bansa, araw, hayop, di ba, sa India, pag dumaan yan sa kalsada, bawal mo sagasaan yan. That's our instinct na talagang tayo espiritu, pero patay yung espiritu na sa atin. We wanted to seek, gusto natin hanapin ang Diyos, pero hindi natin makita. Bakit? Yang spirit na yan, kahit gano'ng katalino ng mga hayop, wala sila niyan, tao lang ang may espiritu. And that spirit is the only way for us na makilala ang Panginoon. So kung patay ang espiritu na yan, hindi mo makikilala ang Panginoon. Kahit sumulpot siya sa harapan mo, hindi mo siya makikilala. Kasi patay yung espiritu na nasa atin. So that's why we do idol worship. Lahat na lang ng parang Diyos sasambahin natin. Ay, ito, image ni Jesus Christ, sasambahin ko to. Actually, ang idol hindi lang yung mga Diyos na sinasamba. Kahit na ano na mas importante sa Diyos, that's our idol. So, pwede siyang pamilya natin. My family should come first all the time. My health should come first all the time. My work or me, I should come first. I should have this. That's idol worship. At dahil dito, sa mga idol worship na to, imagine mo, you're seeking God pero hindi mo makita-kita. Kaya, gulong-gulo ka na ngayon. And dito ko lang nakita na sinabi rin sa Bible na itong mga nag-idol worship ay ipaparusahan sa kanilang mga susunod na henerasyon. That's why nagkakaroon ng mental problem. Matthew, come to me, all those who are weary. Sabi, mental affliction. Nung pumunta ako sa Japan, kailan? Last 2 weeks yata. Yung iba tuwan-tuwa sa Japan, ang ganda, ganyan. Ako hindi. Nakita ko how depressed the people are. Kahit sobrang advanced ng technology nila. Sabi ko, grabe yung depression dito sa Japan. Grabe yung mental affliction nila. Alam mo kung bakit? Japan is an idol worshipping country. Ang dami nilang Diyos. Sobrang dami. Imagine nyo, kahit mukhang demonyo, ginudiyos nila. Sabi ko, ano ba ito? Di ba nila nakikita? Parang demonyo na itong itsura na to. Ba't nila sinasamba yan? Patay yung espiritu mo, paano mo makikilala? Ako nga, akala ko, si Jesus na yung sinasamba ko, yung pala, hindi ko pa rin pala siya kilala. Imagine, I'm reading the very word of God, but I couldn't know Him. That's how dead our spirit is. Imagine mo yung mga disciples. They live
walked with God for 3 years and 6 months. Pero, hindi pa rin sila naniniwala. Nung sinabi ni Jesus kay kay Pedro, di ba? Ikakaila mo ko. You will forsake me. Sabi ni Pablo, hindi, Lord, mahal kita, pagsisilbihan kita, no, ikakaila. But he denied Jesus 3 times. That's how much we do not know God. Na kahit sumulpot siya sa atin, kasama mo na ninaraan, hindi pa rin natin kilala. So baka magulat kayo, sinasabi nito? Kilala ko naman si Jesus. Imagine, the apostles, they lived with him 3.6 years. Pero hindi pa rin nila kilala si Jesus. That's why then yung mga kilala ko dito sa Philippines na mga uh, mm, diagnosed with severe anxiety, depression, when I traced back their family line, their family are doing idol worship. Lalo na ngayon, Halloween, di ba? All Souls Day, All Saints Day, pupunta sa semeteryo, magtitirik ng kandila, maglalagay ng pagkain. Hindi naman natin practice as Filipino, di ba? But mind you, even Christians do that. Pag tinanong mo bakit, wala namang mawawala, wala namang masama eh. That's how spiritually bobo we are. We're claiming to be Christian, we're claiming to believe in Christ, but we're serving demons right there and then. Mag-wear pa nga tayo ng mga nakakatakot, di ba? Tawan-tawa ako nung sinabi ko na, bobo pa sila, di ba nila nakikita na sobrang nakakatakot yan na siniserva nila, dinuyukuan nila. But seeing Philippines, sila nga, hindi sila naniwala kay Jesus. Ganyan ginagawa nila. Ang Pilipinas, di ba? Ilang percent yung Catholicism sa atin na sinasabi na niniwala sila kay Jesus. Pero, ano mo, nagsusuot ng mga ay, kung nga, no? Pareho lang naman pala. At parang mas pa nga tayo. So, sabi ko, kasi feeling ko ang unfair na, but yung Philippines, naniniwala sila kay Jesus, most religions, di ba? Tapos ibang bansa, hindi. So mas blessed ka pala pag pinanganak ka sa Pilipinas kahit di ka mayaman. Kasi at least ligtas ka. Pero hindi, pareho lang pala. Uttering the words Jesus, but not really knowing Him. Can that make our spirit alive? And this mental affliction will result to physical problem. Every time nasasakit yung tiyan ko. Ewan ko, kayo ba? Di ba pang distress kayo, sumasakit siya nyo? Hindi ba? Lagi may masakit. Kahit wala ka namang ginawa. Actually, hindi lang siya mental afflictions. This is really spiritual affliction. At hindi lang sakit-sakit sa katawan yun, ha? Even kahirapan, that's physical problem. Ngayon, when I came to hear this, I was like, kaya pala mahirap yung mga tao kasi dahil sa kanilang spiritual na problema. Wala naman talagang kahirapan dati, di ba? Pero dahil sa spiritual problem, ito pala yung ugat ng lahat ng mga naging problema. At yung iba, dahil hindi na nila masolusyonan itong mga problema na to, ano gagawin nila? Magpapakamatay na lang. So, it is destined for people to live only once, to die only once. At lahat ng taong hiwalay sa Diyos ay isa lang ang kapupuntahan. Hell. Kala mo tapos na kasi patay ka na, di ba? O yung iba gusto mo pa kamatay para matapos na lahat. No. Bakit? Kasi yung iyong spiritual state, yung iyong estado ng espiritu mo ay mapapasa mo sa mga susunod na henerasyon, sa iyong pamilya, sa iyong anak. Nakukuha nila yan. So, hindi pa tapos. Kaya nga, tuloy-tuloy yan. Lahat ng nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, susumpahin kayo 4 to 6 generation. Kaya pag tinrace nyo, yung may mga mental problems, makikita nyo sa family line nila. How they're doing idol worship. But, there's good news. Actually, hindi mo naman kasalanan to eh. Kasalanan mo ba na pinanganak ka mahirap? Kasalanan mo ba na sa ganyang pamilya ka pinanganak? Hindi. Wala tayong ginawa para dumating na lang tayo sa mundo na hiwalay na kay Kristo.
Dumating tayo sa mundo na afflicted na tayo ni Satanas. At dumating tayo sa mundo na may kasalanan na tayo. That's why God said, you don't have to do anything. Ito yung mga nakikita mong problem. No, hindi yan yung tunay na problema. Itong mga to ay resulta lang. Kumbaga sa tunay na sakit, simptomas lang to ng tunay na problema. Kaya, imagine nyo kung nakikita mo yung mga bagay na maraming problema. May problema ka sa relasyon, sa pera, sa 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 health. Magkakaroon ka ng iba't ibang solusyon without seeing na ito lang pala yung ugat. So, kung may unique problem, may binigay ang Diyos na unique solution. Hello, kung hindi ko matatapos yung train chow commission na. Kaya sabi ng Diyos, hindi mo kaya. Kaya nga, sa palagay niyo ba hindi alam ng Diyos na si Satanas dadating at dadayain niya? Actually, He allowed that. Bakit? Ayaw ng God lang na ito lang yung relationship natin. Gusto ng God maging isa kasama ng tao. I want to be with man inside you. Hindi lang katabi, kundi gusto ko nasa loob mo ako. That's why He allowed na dayain tayo ni Satanas. And in Genesis 3, kung saan nangyari yung mga yan, yung problema na yan, nandun din sa loob na yon yung sagot at yung solusyon. Genesis 3. I will put enmity between you and the woman and your offspring and hers. He will stomp your feet and you will crush his head. Sino yung tinutukoy na yun? Yung tatapos kay Satanas. Sabi sa John, sabi sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So dahil hiwalay ka sa Panginoon, papadala ko yung aking anak na magpapabalik ulit sa'yo. So if you haven't met God, you have to meet Him. Through whom? Through the Genesis 3:15 offspring of a woman. Through Christ as the true prophet. And sabi sa Romans 8:2, because through Jesus Christ, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Romans 8:2. Pinadala ko si Kristo bilang tunay na pari para hugasin yung kasalanan mo. So He needs to die on the cross to wash our sin away. Kaya nga, nasa dugo yung buhay, di ba? And in 1 John 3:8, pinadala niya si Kristo bilang tunay na hari. The one who does what is sinful is of the devil. Because the devil has been sinning from the very beginning. So kaya tayo nagkakasala. Because from the very beginning, Satan existed. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil. Kaya pinadala si Kristo para i-destroy the devil. So hindi si Cleo ang magde-destroy kay Satan. Hindi si Carmela. Hindi mo kaya yung sarili mo, Carmela. Hindi mo kaya, Cle. Yung sarili mo. Yung iniisip mo, kaya mo paglabanan. Nung Friday, when my friend talked about depression, ang sinasabi niya, kailangan mag-relate yung isip niyo. Hindi niyo dapat iniisip yung mga ganito. Kailangan makita niyo yung mga triggers. Bakit kayo nakakaramdam ng ganito na ganyan and tigilan niyo. No. Kaya mo kontrol sa sarili mo. Kaya mo kontrol yung emotion mo. Galit na galit ka na. But Satan has deployed the evil spirits and the demons to seize our heart and thoughts. Because Satan from the very beginning, simula umpisa pa lang, ay nagtatrabaho na sa buhay natin para hindi natin makita
Bakit talaga natin kailangan si Kristo? Ito lang pala. Pinadala si Kristo para dito. Kaya pala ako kailangan maniwala. Akala ko, dati naniniwala kay Kristo kasi mahirap kami. Nasa bigat kami problem sa family, hindi pala. Nadala pala si Kristo para tapusin si Satanas, para hukasin ang kasalanan ko, at makabalik ako sa Kanya. So, maniwala ka ba pag sinabing kailangan mo si Kristo dahil wala kang pera, dahil may sakit ka? O pag naniwala ka ba kay Kristo, gagaling ka na? Hindi naman, di ba? State lang natin yun. Hindi siya pinadala para dito sa mga physical problems, mga problema na nakikita lang natin. But our spiritual problem. So, Carmela, naniniwala ka ba na ikaw ay makasalanan, hiwalay kay Kristo at walang magagawa para tapusin sa Satanas, kaya kailangan mo na maniwala kay Jesus? Carmela, are you there? Are you still there? Am I still here? How about you, Jessica? Naniniwala ka ba na hindi pala ito yung problema mo? Ang problema mo pala ay, kaya ka pala may mga ganang problema dahil sa iyong spiritual na problema. At pinadala si Kristo. Si Pablo naniniwala kay Kristo. Pero bakit niya? Focus na kay Kristo. No. Kasi ang hindi niya mapaniwalaan na dumating si Kristo kay Jesus. Kasi Jesus pala yung dumating bilang Kristo. Naniniwala ka ba dito, Jessica? Yes po, naniniwala po ako. So, Kasi po, naniniwala po ako kay God kahit na po hindi natin siya nakikita. True believers. Dahil Amen. po, kung hindi naman po tayo, hindi naman po, I mean yung ano po, hindi naman po sa atin yung buhay na meron tayo ngayon kung wala po tayong Kristo sa buhay natin. Amen. So, nawa ay through this worship ay tunay nating mapaniwalaan na kaya pala pinadala si Kristo. At yung Kristo na pinangako na dadating ay dumating sa katauhan ni Jesus. That's why Jesus is the Christ. So may mga qualifications yan. Hindi lang basta-basta na, naniniwala ako na si Jesus. Kaya nga sa kailangan ipadala sa Isaiah 7:14, di ba? Offspring of a woman, sa birhen. So sino lang ba yung pinanganak na galing sa birhen? Si Jesus lang. Siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Sino lang yun? Si Jesus lang. Si Buddha namatay pero nabuhay ba? Hindi. Si Allah namatay, nabuhay ba? Hindi. Galing ba sila sa birhen na nanay? Hindi. Si Jesus lang yun. Kaya pinaniniwala natin na si Jesus yung Kristo. At lahat ng to, doon nakita, na-realize ni Pablo, ni Paul. Kaya niya pinaniwalaan si Kristo. Tanong niya, di ba? Sino ka, Panginoon? I am Jesus, the one you are persecuting. Ako ang Diyos. So nawa matanong din natin yan. Sino ka ba talaga? Sino ba talaga ang Diyos? Pwedeng sinasabi rin natin, imagine si Pablo, he believes in Christ. Pero hindi niya nakita kung bakit si Jesus ang kailangan maging Kristo. So kala ko naniniwala ako. And we can only meet God, just like Paul, if you believe in Christ. So if you say you do, I want you guys to follow me in prayer. Everyone who answered that they haven't met God, I want you to have assurance that when you believe in the Son, you have seen God Himself. Susundan niyo ako sa panalangin kahit naka-off yung mic niyo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa ebanghelyong ito na aming napakinggan. We may heard it so many times, but still we couldn't believe it. Thank you because itong katulad namin na gustong-gusto laging nasusunod, we who coveted God
just like as Satan did. Pero kami lang yung binigyan mo ng pagkakataon na makabalik muli sa iyo. Natanggap ko si Jesus bilang Kristo na tumapos kay Satanas, na naghugas ng aking kasalanan at tanging paraan para ako ay makabalik sa Diyos. May this be my time schedule to truly restore my relationship with God. This is my prayer. In Jesus' name, my Christ and Savior. Amen. So if you truly believe in Christ, then you have met God. But it doesn't mean solve ka na. So, Paul has to spend sometimes, it's like total 14 years to be inside the training. Actually, kahit naman nag-mission siya, it's part of his training. Alam niyo kung bakit? Nung siya ay hindi pa nako-convert, wala pa ang link. Hindi ko tapos. Nagkahanap na ng link. Sana nare-record it up. Nung hindi pa nako-convert si Paul, what is in him is he has this spiritual problem. Ngayon, na-convert na siya. So sa training niya, alam niyo ba kung ano ginawa niya sa training niya? Dahil wala na siyang spiritual problem, sinolve na eh. He accepted Jesus as the Christ. Ang naiwan sa kanya ay ang kanyang spiritual state. Kaya huwag kayong magtataka na tinanggap niyo na si Kristo, ba't ganyan pa rin kayo? Okay? Problem lang yung sinolve. Pero yung state natin ay pareho pa rin. Ay, ganito pa rin ako. So ito, kakopy-paste ko to at dito. Kaya nararanasan pa rin natin to kasi yung state natin pareho pa rin. So if the disciples needs to live with Jesus for 3.6 years para mabago yung kanilang spiritual state, Paul has to undergo 14 years of training para mabago yung kanilang state. Ikaw na nagsisimba lang tuwing linggo, 1 oras sa 24 hours times 7. Imagine mo yung rate nun. 1 hour, ratio na is to 24 hours times 7. Ganyan mo lang napapakinggan yung salita ng Diyos. So, sa tingin mo, bago yung spiritual state mo, ba't ako ganito pa rin? Nung una, hindi ko maintindihan talaga, ba't ako kailangan, naiintindihan ko ba't ako kailangan mag-train. Pero, while inside the training, kasi kailangan ko baguhin yung spiritual state ko, ang daming questions, ang daming unbelief. Sobrang hindi talaga naniniwala. Alam mo yun, naniniwala yung utak ko, pero deep inside me, ang daming question. Where am I? So now, actually I have to stop working for more than a year to focus in this training. So every day, nandito lang ako sa mission home, we'll listen to multiple messages, we'll transcribe. Imagine, 1.5 or 2 hours na message, itatype ko lahat yun. Tapos babasahin ko, tapos magbabasa ka ng Bible. Pero nung una, alam mo yung mahirap. Kasi hindi mo naman ginagawa eh, di ba? Tapos kailangan mong gawin. But later, the more you are realizing it, the more God is giving you grace, ikaw na talaga yung sobrang magsisik. So, now na may job opportunity na ni-offer at may mga alam din ako na pwede kong gawin, now they allowed me to work na. Why? Sabi ni pastor is, because you've been in the training naman. Now you have to see your state outside. So now na may mga inaayos ako, like sa bahay, yung mga stocks ko, in-out ko na. Itong kay Kuya Dos, like I started looking for mga fill in the position na kailangan kong gawin. I was like, alam mo yung inisip ko? Sana, training na lang ulit ako. Doon na lang ulit ako sa mission, mag-transcribe na lang ulit ako. Hindi ko ganun. Dito ang tao, no? Wala satisfaction. Nakala mo, magiging okay ka na pag nangyari na sa'yo to. Ngayon na nangyayari na, hindi pa rin. So sabi ko, talagang there's no satisfaction outside Christ. But that is what God wants me to confirm. And that is commissioning.
Si Cleo, she's not commissioned in Taiwan dahil change na yung spiritual state niya. But me, personally, I can see how Cleo is changing. At mas na-open yung kanyang spiritual eyes nung nasa Taiwan na siya. And we don't have to be perfected para i-share tong gospel na to. Just like what Cleo is doing. Di ba? She's inviting her friends. That's how much she loves her friends. Na yung mga na-realize niya, gusto niyang i-share sa mga to. That's why she brought them here. So it doesn't mean na kailangan perfect tayo para ma-commission tayo. The field we are in, the family, the job, those are the field that na kino-commission tayo ng Panginoon. So, I hope we can be the spiritual, kasi na, title, wala. We can be the special force in evangelism. Actually, evangelism, sharing these to people, magagawa lang natin to once na-realize natin or nakita natin yung difference ngayon na naniniwala tayo sa Diyos. Sa tunay na tayo naniniwala sa Diyos. Evangelism will just naturally take place. So let us pray. Lord, Father in heaven, thank you for this blessed meeting you have given us to truly meet God through Jesus, who is the Christ. And we may not yet, or we may have a different time schedule, but we believe that it's no coincidence that you brought us all here together in this flow to be a special force in our field. That you have called us first, that you have predestined us to receive this salvation and to understand this salvation you have given us. To become a special force who will deliver this flow, this gospel. To whom? To our family, to our friends, to our jobs, and to all our meeting. Thank you for allowing us. We have nothing. We've coveted you. But you kept on reaching out your hand to us. Kahit ilang beses kami ito magpapalayo sa'yo. That's how much you love us. And not only you love us, but our family and all the people who surrounds us. And now, you're calling us to be a special force. Help us to see our absolute impossibility. Help us to see lahat ng itinanim sa amin ni Satanas para hindi namin paniwalaan si Kristo. All this we pray in the name of Christ Jesus, our Lord and Savior. Amen.